Sana akong gustong tanungin sa inyo eh. Ano po yan, ma'am? May gusto ka ba sa anak ko? Narito na nga ang ating mga pakabangan mamaya sa episode na abot kamay na pangarap. Masinsina naman na tinanong ni Lynette itong si Doc Lyndon Javier na may gusto daw sana siyang malaman. At dito naman na sumagot itong si Doc Javier na ano nga po yun. At dito naman na hinarap ni Lynette at diretsahan na tinanong kung may gusto ba daw itong si Doc Lyndon Javier dito nga sa kanyang anak na si Annalyn. Dahil tila napapansin naman na yon ni Lynette ang pakikitungo ngayon ni Doc Javier dito nga kay Annalyn Santos. At dito niya napansin na parang may kakaiba nga na pagtingin itong si Doc Lyndon. At dito naman na sinabi ni Doc Lyndon Javier kay Lynette na hindi naman daw masama kung gugustuhin niya itong si Annalyn bukod sa mabait na ito. At ang gusto naman mangyari dito ni Lynette na sana raw ay wag masaktan itong kanyang anak. Dahil hindi daw kakayanin ni Lynette di umano na masaktan nga itong kanyang anak. Samantala, nagpasya nga sila nakakain itong sina Lynette at Annalyn at may napili nga silang lamesa. At buti na lamang ay may bakante nga silang nakita at kakaalis lang ng babae na naroon. Subalit may naiwan nga itong isang gloves at dito naman na sinabi ni Annalyn kay Lynette na susundan daw niya itong babae at ibalik itong kanyang gloves. At sa di kalayuan ay may kakatagpuin pala itong si Moira na kakilala nga dito ni Doc Carlos na siyang maggagawa ng mga papeles dito ni Moira upang sa ganon ay mabago ang kanyang identity. At dito nga na nakipag-usap itong si Moira at papalapit naman itong si Annalyn. At laking gulat ni Annalyn nang makalapit siya dito kay Moira na nabusisan niya ang boses nito at nakita niya nang lumingon itong si Moira sa kanya. Buti na lamang ay madaling nakapagtago itong si Annalyn. At nalaman din dito ni Annalyn na nakatakas nga itong si Moira at hindi nga nila malaman kung saan nga daw nagtatago ngayon dahil may arrest of warrant daw itong si Moira. At dito naman na agad na ibinalita ni Annalyn sa kanyang ama na si RJ na naroon nga sa Japan itong si Moira at doon nagtatago. At hindi na nga nag-aksaya ng panahon itong si RJ at sinabi niya agad dito kay Giselle na kinakailangan niya pumunta ng Japan dahil naroon pala itong kriminal na kanilang hinahanap. At dito naman niya na matitimbog na ni RJ itong si Moira maibalik sa Pilipinas na sa ganun ay mapagbayaran ang lahat-lahat ng mga kasamaan na ginawa ni Moira sa kanyang sa ama ni RJ. At gagawin naman lahat dito ni Giselle upang maparusahan ito at kung sino nga daw ang pwedeng makapagsuplong kung nasaan itong si Moira ay magbibigay ito si Giselle na 1 milyon bilang pabuya. Kaya dito naman din ay kinagalit ni Zoe dahil ginawa pa daw nila itong katawa-tawa itong si Moira at kahihiyan sa pamilya at wala namang magawa na itong si RJ dahil inakailangan nga nilang mahuli agad itong si Moira upang pagbayarin. Kaya isasama naman ngayon ni RJ itong si Zoe dahil alam niya na naroon nga itong kanyang ina sa Japan. Kaya yan naman ang ating pakatutukan at malalaman din dito ni Lynette na naroon din itong si Moira sa Japan. At ibabalita naman niya agad dito kay Carlos at itong si Carlos at tawag naman agad kay Moira upang balaan nga ito na mag-ingat dahil nasa Japan nga itong si Lynette at Annalyn. Baka magkakross ang kanilang landas at huli na nga dahil nakita na nga ni Annalyn itong si Moira na may kausap na isang dayuhan at isang Japanese. Kaya yan po ang ating pakatutukan maya-maya mga kapuso dahil baka sa gagawin ni RJ ay tuluyan na ngang makulong at mahuli itong kriminal na si Moira. Yan po ang aking karagdagang latest update at maraming pong salamat.